Nanawagan naman si House Speaker Faustino Bojeddi III sa kanyang kapwa mambabatas na maging bukas ang iisipan sa mga konsultasyon at pagdinig sa panukalang batas na nagsusulong ng anti-political dynasty sa Pilipinas. Para sa 13 sa tanghali, si Bien Manalo live mula pa rin sa Carmona, Cavite. Bien? Greg, nagsama-sama ngayong araw dito sa Carmona City sa Cavite ang iba't ibang sektor ng lipunan, kabilang na dyan ang mga iskolar ng bayan sa unang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Greg, hati ang opinyon ng publiko kaugnay sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Ayon sa mga estudyante at kabataan, mahalaga ang naturang panukala dahil magbibigay ito ng mas equal na access sa public service at patas na kompetisyon. Dahil nga iisang pamilya lamang ang namumuno, nawawalan ng opportunity ang ibang tao na may kakayahan na mamuno ng tama rin. Pwede. One of the advantage of political dynasty is that when it comes on how government works, hindi na po sila mangangapa or mahihirapan sa pag-manage ng community na pinapangasiwaan nila. Nakikita na po natin yung downside naman po niya, which is mayroon na pong high risk sa corruption center yung power sa isang certain group. So possible po talaga na may pag-abuse ng power. Sa grupo naman ng Lingkod Bayan, dapat ding ikonsidera ang magagandang nagawa ng ilang pamilyang matagal nang namumuno sa kanilang bayan. Pwedeng i-consider sa ilang mga lugar na ibigay naman ng patuloy na progreso. Samantala, nanindigan si House Speaker Faustino Bojeddi III na seryoso ang kapulungan na ipasa ang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty bill. Aniya, bahagi ng paninindigan ng kapulungan ang pagbuo ng batas sa pamamagitan ng bukas at tapat na pag-uusap, lalo pa at hindi pa naisa sa batas hanggang sa ngayon ang naturang measure. 4 na dekada na ang nakalilipas mula nang ipasa ang 1987 Constitution. Dagdag pa niya na mas matatag ang batas kung dadaan ito sa totoo at malawak na konsultasyon sa publiko. Kaya't hindi po kami narito upang magtakda ng pasya. Narito po kami upang makinig, bukas ang kapulungan sa lahat ng tinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Matatanda ang inihain ni House Speaker Bojeddi ang House Bill No. 6771 kasama si Majority Leader Sandro Marcos. Tiniyak niya na tututok ang kapulungan na maipasa ito sa 20th Congress bilang isa sa priority bills ng Administrasyong Marcos Jr. Hinikayat din ni ang kanyang kapwa mambabatas na maging bukas ang isipan sa pagdinig ng panukala. Makinig tayo sa isa't isa. Unawain natin ang iba't ibang mga pananaw at sama-sama nating buuin ang batas na tunay na sumasalamin at sa tinig at mithiin ng ating taong bayan. Ang kapulungan ng mga kinatawan ay handang makinig, handang maglingkod at handang kumilos para sa ikabubuti ng ating inang bayan. Greg, ayon din kay House Speaker Faustino Bojeddi III ay welcome ang suhestyon mula sa mga mambabatas, eksperto, civil society groups at maging ang publiko sa konsultasyon at pagdinig sa naturang panukalang batas. At yan ang update mula rito sa Carmona City sa Cavite. Balik sa iyo, Greg.